tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding pahayag mula kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang muling nagpainit sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa kaniya, kung hindi dahil sa dalawang nagdaang digmaan, nakagawa na sana ang Iran ng sandatang nuklear na gagamitin laban sa Israel. Gayunpaman, walang pampublikong ebidensya na sumusuporta sa kaniyang pahayag na direktang sumasalungat sa ulat ng United Nations at intelligence agencies ng Amerika. Sa kanyang talumpati sa JNS International Policy Summit, tahasang sinabi ni Netanyahu na matagumpay nilang naharangan ang plano ng Iran na lipulin ng Israel. Binigyang diin niya na kung hindi dahil sa kanilang mga operasyong militar na Rising Lion at Roaring Lion, mayroon ng atomic bomb ang Iran ngayon at tiyak na gagamitin ito laban sa kanila. Ang pahayag na ito ay umani ng iba't ibang reaksyon sa buong mundo. Ngunit taliwas ito sa opisyal na pagtatasa ng mga eksperto. Ayon sa International Atomic Energy Agency o IAEA at mga ahensya ng paniktik ng Estados Unidos, walang malinaw na katibayan na may aktibong programa sa paggawa ng sandatang nuklear ang Iran sa kasalukuyan. Ang ganitong magkasalungat na impormasyon ay nagdudulot ng kalituhan at pangamba sa internasyonal na komunidad ukol sa totoong sitwasyon. Upang maunawaan ang konteksto, kailangang balikan ang mga nagdaang operasyon. Noong Hunyo ng taong 2025, inilunsad ng Israel ang isang 12 araw na digmaan laban sa Iran na tinawag nilang Operation Rising Lion. Sa operasyong ito, nakipagtulungan ng Estados Unidos upang bombahin ang mga pasilidad ng Iran, kung saan matatagpuan ang mga centrifuges na ginagamit sa pagpapayaman ng uranium. Ang pag-ataking iyon ay nagdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura ng Iran. Ayon sa mga ulat, pansamantalang natigil ang kanilang uranium enrichment at pinaniniwalaang nabaon sa ilalim ng lupa ang kanilang mga nakaimbak na highly enriched uranium. Subalit hinarangan ng Iran ng mga inspektor ng IAEA na bisitahin ang mga binombang pasilidad, kaya naman nananatiling mahirap kumpirmahin ang kabuuang lawak ng pinsala. Hindi doon nagtapos ang tensyon. Noong ika-28 ng Pebrero, isang sorpresang pagsalakay ang muling isinagawa ng Amerika at Israel sa ilalim ng Operation Roaring Lion. Ang matinding pag-ataking ito ay nagresulta sa pagkasawi ng matagal ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Si Khamenei ang may huling pasya sa lahat ng patakaran ng bansa kabilang na ang kanilang kontrobersyal na programa. Matapos ang pagpanaw ng Supreme Leader, ang kanyang anak na si Ayatollah Mojtaba Khamenei ang pumalit sa pwesto. Gayunpaman, pinaniniwala ang nasugatan din siya sa naturang pag-atake at hindi pa muling nakikita sa publiko mula ng hirangin. Si Mojtaba ay kilala bilang mas radikal kumpara sa kanyang ama at ang kanyang pananahimik ay nagiiwan ng malaking katanungan sa direksyon ng patakarang nuklear ng Iran ngayon. Sa usaping teknikal, patuloy na iginigiit ng Iran na ang kanilang programa ay para sa mapayapang layunin tulad ng enerhiya at medisina. Subalit nakapagtala sila ng uranium enrichment na umabot sa 60%. Ang antas na ito ay napakataas para sa sibilyang gamit at napakalapit na sa antas na kailangan para sa paggawa ng isang bomba na nagpapatindi sa hinala ng kanilang mga katunggali sa rehiyon. Kinumpirma ni Rafael Mariano Grossi, ang Director General ng IAEA, na ang Iran lamang ang tanging bansa na walang sandatang nuklear ngunit nagpapayaman ng uranium sa ganoong kataas na antas. Babala niya, ang kasalukuyang supply ng highly enriched uranium ng Iran ay sapat na upang makagawa ng hanggang 10 bombang nuklear kung magpapasya silang buuin ito isang babalang hindi dapat ipagwalang bahala ng mundo. Sa kabila nito, ang paggawa ng aktual na sandata ay hindi madaling proseso. Kailangan ng Iran na itaas ang enrichment sa 70%, idisenyo ang bomba, paliitin ito upang magkasya sa isang ballistic missile at subukan ang teknolohiya. Ang prosesong ito ay aabuti ng ilang buwan o taon at napakalaki ng posibilidad na matukoy agad ito ng mga ahensya ng paniktik ng Israel at Estados Unidos bago pa man matapos. Kung babalikan ng kasaysayan, nagkaroon ng pagkakataong maayos ang isyong ito sa pamamagitan ng diplomasya. Noong 2005, nilagdaan ang Iran nuclear deal na naglimita sa kanilang aktibidad kapalit ng pag-aalis ng mga parusa. Ngunit nang kanselahin ito ni dating Pangulong Donald Trump sa panghihikayat na rin ni Netanyahu, muling ibinalik ng Amerika ang mabibigat na parusa na nagtulak sa Iran na lumabag
Para kay Benjamin Netanyahu, ang paglaban sa programang nuklear ng Iran ay naging pangunahing adhikain ng kanyang buong karera sa politika mula pa noong dekada 90. Paulit-ulit siyang nagbabala sa United Nations gamit ang mga visual aids upang ibaon ang panganib ng isang armadong Iran. Para sa kanyang mga kritiko, ang isyong ito ay madalas niyang ginagamit upang palakasin ang kanyang suporta sa bansa. May mga nagsasabi rin na ang kaniyang kasalukuyang matatapang na pahayag ay may kinalaman sa darating na halalan sa Israel sa dulo ng taong ito. Sa gitna ng mga domestic na issue at kritisismo sa kanyang pamumuno, ang pagpapakita ng lakas laban sa Iran ay isang mabisang paraan upang pag-isahin ang mga botante sa ilalim ng kaniyang administrasyon at patunayan na siya lamang ang makakapagtanggol sa kanilang bansa. Sa panig naman ng Tehran, matagal nang ipinagbabawal ng kanilang relihiyon ang paggawa ng malalaking sandata ng pagkasira. Ayon sa mga diplomatang Iranian, nagpalabas pa nga ng fatwa o relihiyosong kautusan ang yumaong si Ayatollah Ali Khamenei laban sa mga sandatang nuklear. Ngunit sa pagkawala niya at sa pagpasok ng mga bagong pinuno, marami ang nangangamba na baka mabago ang tradisyonal na pananaw na ito ng bansa. Sinusuportahan din ng kasaysayan ng paniktik ang ideyang ito. Ayon sa pinagsamang ulat ng IAEA at Amerika, opisyal na inabandona ng Iran ang kanilang aktibong programa sa paggawa ng armas noong taong 2003 matapos ang pagsalakay ng Estados Unidos sa Iraq. Mula noon, ang kanilang mga aktibidad ay nakatutok na lamang sa pagpapaunlad ng teknolohiyang may dalawang potensyal na gamit ngunit walang armas. Sa kabila ng mga limitadong inspeksyon na pinapayagan ng Iran, wala pa ring nakikitang direktang katibayan ang mga eksperto. Gayunpaman, ang patuloy na pagtanggi ng Iran na papasukin ng mga inspektor sa mga binumbang lugar ay nagpapalalim sa hinala ng kanluran. Ang kakulangan sa transparency o bukas na pakikipagtulungan ay patuloy na nagiging mitsa ng hindi pagkakaunawaan at takot sa posibilidad ng lihim na pag-unlad. Sa kabilang banda, hindi rin dapat kalimutan na ang Israel mismo ay malawak na pinaniniwalaang nagmamay-ari ng sarili nitong mga sandatang nuklear, bagaman hindi nila ito opisyal na kinukumpirma o itinatanggi. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng tinatawag na double standard sa paningin ng ilang bansa sa gitnang silangan, na lalong nagpapahirap sa mga diplomatikong pagsisikap na gawing nuclear-free ang buong rehiyon. Dahil sa mga nagdaang pag-atake sa kanilang teritoryo at sa pagpatay sa kanilang pinuno, ilang opisyal ng Iran ang nagsisimula ng magmungkahi ng pagbabago sa kanilang doktrina. Ayon sa kanila, kung ang mismong kaligtasan at pag-iral ng kanilang bansa ay patuloy nararamihan ng banta mula sa Israel at Amerika, wala silang ibang pagpipilian kundi ang maghanap ng sariling lakas nuklear upang magsilbing proteksyon. Ang ganitong uri ng retorika at aksyong militar ay naglalagay sa buong mundo sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang banta ng isang malawakang digmaan sa gitnang silangan ay hindi lamang makakaapekto sa mga bansang sangkot, kundi magdudulot din ng matinding krisis sa ekonomiya ng mundo, partikular na sa presyo ng langis na direktang makakaapekto sa mga mamamayan sa iba't ibang panig ng daigdig, kabilang na ang Pilipinas. Sa huli, nananatili ang panawagan ng United Nations para sa maximum restraint o matinding pagtitimpi mula sa magkabilang panig. Habang ipinagmamalaki ni Netanyahu ang tagumpay ng kaniyang mga operasyong militar, ang kawalan ng pampublikong ebidensya sa kaniyang mga paratang ay nagpapaalala sa kahalagahan ng beripikasyon at diplomasya upang maiwasan ang isang hindi kinakailangang trahedya sa kasaysayan ng sibilisasyon.